Bula, may konting tubig pa, pero ang ilang empleyado naglilinis na. Ang iba naman, sa covered court muna nag-opisina. Ang mga eskwelahan sa Bula may pasok na raw bukas, pero higit 10 sa may 30 paaralan ang lubog pa rin sa baha. Gagawa na lang daw ng paraan ng mga guro para di mahuli sa lesson ang mga bata. We will hold the classes, some in their household, in their houses, others will use the church, then the vacant ito po, municipal covered court if we will be allowed by the mayor. Pagdating sa bigas, isang bayan ng Bula sa mataas ang produksyon, pero dahil sa baha, mahigit 20 milyong pisong halaga ng palay ang nasira. Wala. Baon sa utang. Baon sa utang yung gagasusin na naman pag umpisa. Dahil naubos diyan so lahat yung pera kung Sa bayan ng Nabua, 10 barangay pa rin ang lubog sa baha. Sa pinakauling tala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng Bicol, 37 ang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Waning, 4 naman ang nawawala. Ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa buong rehiyon umabot na sa tig 500 milyong piso. Kaya ngayong may inaasahan na namang sama ng panahon na makakaapekto sa Bicol Region sa weekend, nagbili na raw ang lokal na pamahalaan sa mga residente na maging alerto. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Alright mga kapuso, papakita po namin ang sitwasyon sa labas kung saan nakakaranas na po ng malakas na ulan sa mga oras na ito. Sa mga oras na ito, yan po ang nakikita nyo, ang EDSA Kamuning. Tuloy-tuloy pa rin po ang daloy ng trapiko pero nakakaranas po ang mga motorista ng malakas na buhos ng ulan. Alright, lipat naman tayo sa EDSA Ortigas kung saan patuloy pa rin po ang pagbuhos ng ulan. As of this moment, tuloy-tuloy pa rin pa naman po ang daloy ng trapiko. Wala pang traffic. Kanina nga po in-announce na walang pasok ang mga eskwelahan mula kinder hanggang high school sa NCR. Alright, silipin natin ang EDSA Balintawak. Malakas din po ang nararanasan nilang ulan sa mga oras na ito. Kaya sa mga motorista natin, ingat-ingat po sa pagmamaneho dahil madulas ang ating mga kalsada. Samantala sa Davao City, 7 bahay ang hinampas ng malakas na alon na dala ng Bagyong Kabayan. Ayon sa ilang residente, nagising sila dahil sa malakas na kalabog. Isang troso na pala ang inanod at humampas sa kanilang mga bahay. Ilan pang kubo at isang basketball court din ang napinsala. Wala namang naiulat na nasaktan. Samantala mga kausap natin si Chair Executive Director Atty. Julito Vitriolo. Atty. Vitriolo, good morning po. Morning, Igan. May magandang... Sa lahat ng mga nanonood. Yes, sir. May magandang balita ba sa panig po ninyo? Well, ako ang naasahan natin, yung tungkol sa pasok, nagpulong-pulong lang muli yung mga kinatawan ng mga paaralan, mga asosasyon. Opo. At ANCHED. At nireiterate natin yung policy natin na kung wala namang signal ng birthday, Tuloy, oo. wala namang cancellation ng pasok. Ano? At nasa kanila yung discretion kung ikakancelahin kasi sila yung nakakalam sa mga sitwasyon na nandyan sa lugar nila. No? So dapat yung mga estudyante tumawag doon sa mga eskwelahan nila? Well, isa sa mga kailangan meron silang proseso upang very wide ang dissemination. Kung halimbawa, i-exercise nila yung discretion nila at sasabihin suspendido, walang klase. Dapat meron silang pamamaraan, no? Either sabihin nila sa mga networks, sa unang balita, halimbawa, o meron silang text blasting, ilagay nila sa kanilang mga social networking systems, Opo. at iba pa, no? Para malaman ng pangkalahatang estudyante nila. Kasi sinasabi ng mga parents, napakalapit ng pagkakaiba ng fourth year high school sa first year college. Alam mo kasi, pag Diba? sa college, medyo matatanda na rin ng mga estudyante, mga young adults na yan, at medyo iba ng kategorya yan, no? Oo. May sariling, may independence, may, Opo. alam mo na, iba Opo. na yung, Well, kung talaga hindi talaga pwedeng makapasok, wag na pumasok, no? Huwag na pumasok, anyway, sa ating regulasyon, may excuse naman sila. Kung may exam man. Oo, kung merong ganitong mga flooding, merong mga unusual circumstances, ano?
So, ang sabi ng mga paaralan, ang mga asosasyon, yan pa rin yung the best na sistema o polisiya. Matagal na kasi ito, tested na, at still, siya pa rin ang nakikitang pinakamahusay. No? Opo. Okay, Attorney, maraming salamat po. Maraming salamat, Igan. Okay, si Attorney Bertiolo po, Executive Director po ng CHED at nasa discretion pa rin po ng mga pamunan ng Universidad at Kolehiyo kung magdedeklara ng may pasok o wala. Samantala, kapapasok lang na balita, may nagaganap na sunog sa kabila ng mga papag-ulan sa may bandang Camp Crame sa Quezon City. Sa paunang impormasyon, doon po yan sa may gym ng Camp Crame. Abangan ang iba pang detalye ng balitang yan maya-maya lamang. Exclusive! Pang-hold up sa Money Remittance Center sa Pasig nakuna ng CCTV. Napakalaking pawikan na nahuli ng isang mangisda sa China, ibinalik na sa dagat. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Araw-araw may mga neurons na humihina at nasisira. Pag di naagapan, pumupuro lang memorya. Pag Memo Plus Gold, nakatutulong sa kalusugan ng brain neurons at sa pangangalaga ng memorya. Take Memo Plus Gold, lamang ang may good memory. Scrambled itlog, i-magic log. Ibudbod ang Maggi Magic Sarap, then beat the eggs. Sarap! Basta itlog, i-magic log. Mas masarap ang inyong gising kasama ang unang hirit at Maggi Magic Sarap. Totally linis na ang schools na pinuntahan ng Zonrox Plus